Nakita ko ang excitement sa mga mata ni B-Boy. Natuwa ako para sa aking kaibigan. Pagdating sa bayan, ay pwesto agad kami ni B-Boy. Nakita namin ang ilang mga kabarkada namin. Hoy, hindi raw makakasali si Richie. Ang sigaw ng mahadirang kaibigan namin na si Pipay. Ha? Bakit? Magkasunod na tanong namin ni B-Boy. Mataas pa rin ang lagnat ng bruha. Nandun nga sa likod ng stage. Umaasa pa rin kaya lang ubo ng ubo eh. Hindi na nga siya nakasali sa dress rehearsal kahapon. Ganon, sayang naman. Siya lang pa naman ang dinayo namin. Naghahanap nga ng replacement eh. Gusto mo Emil, ikaw na lang. Ang alok sa akin ni Pipay. Ayoko nga. Hindi ako marunong dyan. Isa pa, wala akong talent eh. Itong si B-Boy oh. Sabay turo ko sa kaibigan ko. Oo nga B-Boy. Magkasing laki kayo ng katawan ni Richie. Kakasya sa'yo ang gown niya. Excited na sabi ni Pipay. Ayoko baka malaman ni tatay eh. Papatayin ako nun. Eh wala naman ang tatay mo eh. Ang sabi ko. Kahit na. Ang tanggi ni B-Boy. Kakapalan naman natin ang makeup mo. Iibahin pangalan mo. Hindi ka makikilala. Ang muling alok ni Pipay. Di ba matagal mo nang gustong maging katulad ni Richie? Chance mo na ito, B-Boy. Katuwaan lang. Ang biro ko sa kanya. Alam kong gustong gusto ng kaibigan ko dahil pag naglalaro kami, paborito niya ang kunwari ay candidates kami ng Miss Universe. Siya lagi si Miss Venezuela kasi maganda daw siya. Ako naman si Miss Botswana kasi daw maitim ako. Tawa kami ng tawa pag ganoon na ang kwentuhan. Malaki din ang premyo. Ang bigay ni Mayor 5,000 daw sa winner. 3,000 naman sa first runner-up at 2,000 sa second. May consolation na 500 sa lahat ng kasali. Ayan laki, sayang yun B-Boy. Ang sabi ko sa kaibigan ko. Parang nag-isip si B-Boy. Basta walang magsasabi sa amin ha. Sira, kami pa ba ang magchichismis sa'yo? E di pati kami jumbag sa tatay mo at mga kuya mo. Ang sagot ni Pipay. Kitang-kita ko ang excitement sa mga mata ni B-Boy. Matagal na niyang nais gawin ito. Teka, ano nga pala magiging pangalan ko? Ang excited na tanong ni B-Boy habang inaayusan namin. Di Bebeka Vasquez, ang sagot ni Richie. Tapos Miss Venezuela ka. Ang pangit naman, baklang-bakla ang dating, ang sagot ni B-Boy. Bakla ka naman talaga eh. Sabay na sagot namin ni Pipay. Sabay-sabay kami nagtawanan. Hindi ako makapaniwala sa itsura ni B-Boy nang maayusan. Para talaga siyang babae. Ang ganda-ganda niya. Sigawan kami. Ang galing-galing ni B-Boy. Beauty queen na beauty queen ang dating. Malakas ang tension. Announcement na ng winner. Todo ang kabog ng aming mga dibdib. Si B-Boy at isang contestant na lang ang natitira. At sa huli, si B-Boy nga ang nanalo. Wala na akong marinig kundi sigawan at palakpakan. Tuwang-tuwa ako para sa aking kaibigan. Todo hiyaw kami para sa kanya. Kitang-kita ko ang pagluha ni B-Boy habang kinukoronahan at kinakabitan ng sash. Katuparan ito ng isang pangarap.
Masayang masaya kami habang papauwi. Inabot sa akin ni Biboy ang sasa at corona. Bakit? Ang tanong ko. Siyempre naman no, paano ko naman itatago sa amin yan? Alangan namang i-display ko. Kung makita ng tatay ko yan o ng mga kapatid kong hudlum, para akong kumuha ng batong ipupupok ko sa ulo ko. Ikaw na magtago. Para pag gusto kong sariwain ng aking panalo, lilipat lang ako sa inyo. Ikaw ang bahala. Ang nakangiting sagot ko sa kanya. Nauunawaan ko ang aking kaibigan at alam pong tama ang kanyang desisyon. Siya nga pala, anong course ang kukunin mo sa college? Ang tanong ko. Nagbibiro ka ba? Ayaw na ni tatay. Ipapasok na lang daw niya akong factory worker sa Caloocan. Sayang naman, malamang ikaw ang salutatorian. May scholarship din yun, di ba? Ay nako friend, tanggap ko na yun. Ayaw kong umasang papapag-aralin pa ako. Halos ayaw na nga akong palabasin ng bahay bakit ang mga kuya mo? Ganon talaga bakla ako. Hindi ako paborito. Huwag kang mag-alala friend. Okay lang ako. Malay mo, doon ko makikilala magiging papa ko. Ang pabirong sabi ni Biboy. Papa? Na factory worker din? Ang cheap mo friend ha? At nagtawanan kami. Alam kong pinipilit lamang niya na pasayahin ang sarili. Pero kilalang kilala ko ang kaibigan ko. Nararamdaman ko ang bigat ng damdamin niya. Walang yang bata ka? Hindi mo na ako binigyan ng kahiyan. Dumayo ka pa sa bayan upang iladlad ang kalandian mo. Kasunod noon ay mga sampal, suntok at hambalos ng kahoy. Tama na po itay. Aray, masakit po. Katuwaan lang naman po yun. Aray, itay. Huwag po. Hindi na po mauulit. Nangangatwiran ka pa? Talagang hindi na ito maulit. Pipilahin kitang bakla ka. Dinig na dinig ang nagaganap sa loob ng bahay ni Biboy. Gusto kong sumaklolo pero ano ang magagawa ko? Nakabantay ang aking mga magulang sa pinto. Ang mga kapitbahay nagbubulong-bulungan pero wala ring maglakas loob na tulungan si Biboy. Hindi ko napigilang lumuha para sa aking kaibigan. Ilang sandali pa ay tahimik na ang paligid. Marahil ay napagod na rin ang ama ni Biboy sa ginagawang pambubugbog sa kanya. Nakita kong umalis si Mang Berto, ang tatay ni Biboy. Nagmamadali akong lumapit sa bahay nila. Nakita ko si Biboy. Nasa isang sulok umiiyak. Balot ng mga pasa at sugat ng kanyang katawan. Bakit sila ganon? Anak niya rin ako. Kapatid nila ako. Hindi ko naman piniling maging ganito. Kasabayang sunod-sunod ng hikbi. Tahan na, friend. Tahan na. At niyakap ko siya. Kinabukasan, walang Biboy na lumabas ng bahay. Ganoon din ang sumunod na araw. At nang sumunod pa. Naglayas na pala si Biboy, no? Ang sabi ng isang kapitbahay namin. Ho? Kailan? Sinong may sabi? Ang tanong ko. Si Sario. Kinabukasan siguro nung bugbugin ng ama niya.
Pahinam na yun kaysa sa mapatay siya sa bugbog. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Muli akong nakadama ng awa kay Biboy. Subalit, nakaramdam din ako ng tuwa dahil nakalaya na siya sa pagmamalupit ng mga taong dapat ay nagtatanggol at nagmamahal sa kanya. Hindi ko kinakitaan man lang ng pag-aalala o pagtitiyagang hanapin ng magulang at mga kapatid ni Biboy ito. Ako at ang mga kaibigan namin ang matyagang naghanap. Nagbaka sakaling makituloy siya sa isang kakilala o isang malayong kamag-anak. Subalit walang naging bunga ang aming pagsisikap. Hindi namin siya natagpuan. Pati mga ospital, klinika at munisipyo ay dinayo namin. Walang Biboy, wala na ang aking kaibigan. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, 1, 2 taon. Halos nawalan na kami ng pag-asang babalik pa siya.